Ngayon, meron din siyang karelasyon eh. O sabihin natin may nagpapasaya din sa kanya. What? Si Alden may nagpapasaya kay Alden Richard. So, pero sa ngayon, itong tao na to, masasabi ko na kontento siya sa buhay. And kung sa usapang successful, hindi man to maging ganun mamamayagpag sa 2026. Pero kung ano man ang karera nito ngayon, personal na career niya, negosyo, ganun, dito siya parang mag-grow o sabihin natin, dito siya parang pabibigyan niya ng pansin niya yung lalo. Parang gano'n. Lalo siyang yayaman. Yun. Pero sa career, hindi niya focus. Hindi siya nakapokus sa career. Basta sa personal life siya. So, kung ano man yung kanyang ginagawa ngayon, yun ang nagpapasaya sa kanya. So, parang meron siyang mga bagong negosyo, parang meron siyang mga gustong pasukin. Hindi naman mapapasok. Meron nagpapasaya sa kanya. Sige. Ito kasi, relasyon na to o wala pa? Hindi eh. Parang enyo lang. Nagpapasaya lang sa kanya. Taga saan niya? Pwede kasi artista din siya. Kumbaga nandito nga lang sila, yung parang close pa lang sila. O sabihin natin na parang Ellie. Ito kasing death card na to ay new beginning. So parang nandun pa lang sila sa stage niya. Oh, ayan. Meron naman palang ina-aurahan si Alden Richards. Kilala niyo siya, ang bagong video celebrity endorser, actor and entrepreneur. Yes, palakpakan namin kasamang hiyawan para kay Alden Richards! Malakas! Munti ka na sumukong puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na delikado kasi kumikilig na naman ako, pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa iyong matang mundo ay kama. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katabi hanggang sa buhok ay pumuti. Di na maghahangad ang kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw. Ngayon ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanaw, ikaw ay dilaw. Di akalaing mararamdaman ko muli ang yakap ng panahon habang kumakalabit ang sinag ng araw. Mukhang di naman delikado kasi parang umingiti na naman ako. Kaya ngayon ay parang kakaiba. Kahit tanong sa hello po. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahangad ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanaw, ikaw ay dilaw. Okay pa ba mga taga-Bulacan? Yung mga nasa taas dyan, kamusta po? Thank you so much once again for coming. Sana nag-enjoy kayong lahat. Happy weekend po! Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw na ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahangad ng kung anong sakit sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw na ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahangad ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na ang kasayaw. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanaw, ikaw ay dilaw. Alright, thank you so much po. Muli po again, magandang hapon po sa inyo kahit medyo umulan na sa labas. Thank you so much for staying. Hello Gafden fans, ito na nga ha. Medyo ano ko dito sa hula ni Madam, no? Unang-una sa lahat, yung hula ay masama po yun mga kasimileros. Pero
nagulat lang ako sa mga sinabi niya dito na, yun nga, no, may nagpapatibok ng puso at saka may nagpapasaya kay Sir Alden dito. This was Sir Romel ng Chica, no? Romel Chica, mga kasembreros, dun sa nakasama nga ni Nanay Christy, mga kasembreros. So may nagpapasaya sa puso niya, tapos pero parang ano lang sila, no? Parang MU, no? Mutual Understanding, mutual agreement, mga kasembreros, which is alam naman natin, mga kasembreros, no? Na ang Kathleen ay low-key lamang sila, mga kasembreros. Tapos sinabi niya dito ay yan, parang ano lang din, no? Parang confirmation ng ano na parang laylo lang sila, tahimik lang, pero negosyo at saka karir mo ng focus ng dalawa or ni Sir Alden, mga kasembreros. Tapos mas lalo pang yayaman si Sir Alden, mga kasembreros, sa 2026. So natutuwa ako na parang ano, kasi syempre hula ito, mga kasembreros, no? Hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pero sa atin, alam natin mismo na may mutual understanding ang Kathleen, mga kasembreros. Dumagdag lang ng konting confirmation ito si Ma'am, no, at saka si Sir Romel Chica, mga kasembreros. So and then ito, next item natin. So kagabi nga dinumog as usual si Phenomenal Box Office King at saka hinaranan niya ng paborito nilang kanta, mga kasembreros, no? And napansin ko dito yung stripe na naman na white, no, at saka black ni Sir Alden. Although yung pagka stripes niya, mga kasembreros, ng black and white ay dominant or mas marami yung black, mga kasembreros. Pero ito kasi yung dito yung color combinations ni Ma'am Catherine dun sa kanyang dental check-up or dental visit, mga kasembreros, no? So, paborito ito ni Sir Alden, tsaka ito yung kinanta nila, no, nung dito ng mga mall shows at tsaka dun sa may nung bumisita si Maki na kumanta nga ng Dilaw na ito, mga kasembreros. So parang nag-battle pa ang dalawang ito dun sa may backstage sa ASAP, mga kasembreros. Tapos tinawag niya, no, ni Ma'am Catherine, no, Tisoy, si Maki yung kumanta na ng Dilaw. Tapos nag-battle sila, mga kasembreros. So hinarana, no, ni Tisoy si Catherine, mga kasembreros, si attorney. Tapos as usual, so ito yung sasabi nila na parang mas marami daw kay Daniel Padilla. Ito naman parang hindi makahulugang karayong, mga kasembreros. Ang dami ng tao, meron pa sa taas. So tapos partida, parang ulan-ulan pa daw sa labas nito, mga kasembreros, pero ang mga tao talagang gumawa ng paraan para makapunta dito sa BDO Bulacan, mga kasembreros. So sa Baliwag nga, no, sa BDO Fiesta. Buti na lang kamo matangkad si Sir Alden kasi nakita pa rin siya ng camera kahit sa gitna ng maraming tao, mga kasembreros, no, 5'11". Kasi kung hindi, naku, baka mapapantay na lang siya sa sa mga tao, mga kasembreros. So yun, no, talagang darling pa din si Sir Alden, mga kasembreros, na pa rin ang dito humahanga sa kanya, mga kasi pumunta dun sa may sa may ang cute niya ate dito sa isang parang maliit siya. Kanya-kanyang picture, video. Ang kulit lang, mga kasembreros. Sa taas na marami rin siya, mga kasembreros. So congrats, Pops Alden. Talagang dinudumog ka pa din, no? At saka hindi kasi mawawala ito yung charisma ni Sir Alden, mga kasembreros, lalo na pag nagsama itong Kathleen, mga kasembreros, sa pelikula. Siya na dudumugin talaga. And then speaking of pelikula, ito, no, yung kanyang Out of Order, nag-post siya ulit sa kanyang Instagram story ng Out of Order trailer. Bukas na pala yung world premiere ng grabe, no, Out of Order, mga kasembreros, sunod-sunod. Tapos October 2 yung naman niya sa Netflix, mga kasembreros, is showing. So ito po ay partnership ng Viva Films, Myriad Corporation at saka Sparkle Jimmy Artist Center, mga kasembreros, na NGMA, of course, with Heaven Peralejo and Sir Noni Buen Camino. So world trailer ng world premiere, mga kasembreros, sa bukas, no, 22, mga kasembreros. So may inaabangan pa ako ng historical event mamaya, no, yung EDSA, People Power, mga kasembreros. So parang sa yata sila sa Luneta, parang ganun, mga kasembreros, pero aabangan natin yan, mga kasembreros and mga Kathleenatics. So actually yan lang muna sa ating Kathleen items, no, kasi hatiin ko itong isa in the meantime. So sana po ay pangin pa natin ang Word of God. Today is
September 21, 2025, Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa ha. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasombrero. Sana po ipakinggan natin. Ang title po, May Bukas Pa. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. So, hindi po ito yung may kanta na may bukas pa ha. Kundi ito po ay turo ng ating Panginoon ng mga kasombreros na kahit may bukas pa at darating naman talaga ang bukas mga kasombreros ay huwag tayong gaano mabalisa, huwag tayong gaano magiging anxious, na huwag tayong gaano mag-worry, huwag tayong magpaka-stress at saka depress masyado kung ano yung gagawin natin, kung ano yung magiging bukas, no, yung kainat ng bukas mga kasombreros. Yung pinakamahalaga na moment ng ating buhay ay yung present mga kasombreros. That is why it's called present or present mga kasombreros or gift, no? Yun po yung present is a gift mga kasombreros. Yes, tama naman na magplano tayo kung anong gagawin natin bukas, pero yung talagang maglulugmok ka, talagang magiging stress ka, masyadong nakakunot talaga yung noo mo, at saka kung pa masyado kang nababalisa talaga mga kasombreros, no? Kung sa Bisaya pa ay nagkakabalaka mga kasombreros, yun po yung term namin sa Bisaya. Huwag kang masyadong magkabalaka or huwag kang masyadong mag-worry mga kasombreros. So ito po ay hindi ito tao lang nagsasabi, kundi ang Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari mga kasombreros, Jesus Christ, na nagre-remind sa atin na focus tayo sa ating present moment instead of becoming consumed with anxiety about the future. So he acknowledges that each day brings its own set of challenges and trials, and by worrying about tomorrow, we are merely adding unnecessary stress, no? Unnecessary stress daw, nakasabi dito mga kasombreros na nakalagay. Hindi kailangan na stress mga kasombreros to our lives. So Jesus is teaching us the importance of living in the now, okay? Ngayon mga kasombreros, and trusting in God's provision for each day. So parang kumaga pa, yung set ng challenges at saka problema ngayong araw mo lang haharapin. Huwag mo nang isama yung bukas kasi baka hindi lang nakakunot ang noo mo, pati yung bulsa ay nakakunot na rin, pati yung heart, yung stress, yung kagandahan mo nawawala na, yung kapugian mo nawawala dahil sa sobrang stress at sobrang worry about tomorrow. Kumaga pa, kung ano lang yung kung ano lang yung nakaset, kung ano lang yung nakaprepare, kung ano lang yung dapat mong harapin ngayon, ay ngayon mo harapin. Kumaga pa sa isang korte, pag yung kaso muna ni Alberta, ngayong araw ang haharapin, naka-schedule na kaso na sikasuhin bukas ay para kay Roberto. So, yun kay Roberto. Huwag mo na isama yung kay Roberto ngayong araw kasi nga nakalaan ito kay Alberta. Okay? Alberta at saka Roberto. So, medyo magkatunog siya mga kasombreros, no? So, ganun siya. Kung ano lang yung dapat mong harapin ngayon, mga kasombreros, kung yung assignment mo ngayong araw sa school, ay hindi mo pa alam kung may assignment bukas o hindi mo pa alam kung may bibigay na assignment sa'yo or project. So yung assignment lang muna na inassign sa'yo ng iyong teacher or ng iyong superior, no, o yung teacher, yung principal o yung boss mga kasombreros ang gagawin mo ngayong araw. When we worry about the future, we are essentially trying to control outcomes that are beyond our reach. So kung hindi mo pa alam kung anong mangyayari bukas, so parang kinakalculate mo na, sinusuma mo na, at saka binibilang mo na yung sisiyo kahit hindi pa napipisa ang itlog. So ganun mga kasombreros, no? Kung kaya it's really important to focus on the now, no? Sa moment natin ngayon mga kasombreros. And Jesus is encouraging us to release this need for control and instead place our faith in God, knowing that He will provide what we need when the time comes, when we can experience a sense of peace and trust in God's plan for our own lives or for our lives by focusing our energy on the present and surrendering our worries about the unknown. Parang ganito lang yan din mga kasombreros kunwari yung tulog mo ngayon 8 oras, di ba, yung gabi. So sapat lang yan para sa araw na ito, okay? Para sa kinabukasan o para sa pagkagising mo mga kasombreros. So yung 8 hours na tulog mo na yon, hindi na dapat gagamitin para sa kinabukasan pa mga kasombreros or para sa next day. Kasi matutulog ka pa ulit. Okay? Kasi yun gagamitin mo ulit siya, parang
pag naisip mo na naman yung kinabukasan na dapat yung anong oras mo natulog ay gagamitin mo lang sa ngayon, ay baka drain ka na, no? Baka hindi na baka malumpo ka na, at saka pati yung isip mo ay drain mga kasumbrero. So ang sinasabi ni Jesus Christ dito na do not worry about tomorrow ay nag-i-instruct siya, no? Instruction nito mga kasumbrero na inviting his listeners to release the burden of future concerns and instead place their trust in God's guidance. So, directive ito, plain and simple, and diretsahang sinabi ng ating Panginoong Jesus, mga kasambreros. Walang paligoy-ligoy na, pati sobrang abalang-abala, sobrang worry sa kinabukasan. Yung ngayon nga, kakastart mo pa lang sa umaga, bukas na agad yung iniisip mo. So hindi ganon mga kasambreros. Although may mga instances na, let's say, nakaschedule yung nanay mo or yung tatay mo or yung kapatid mo or kung sino man dyan na loved ones mo na uuwi, no? Kunwari galing sa abroad or galing sa Manila or galing sa kung saan lugar, tapos may in-expect ka na ganon. So pwede yun, but to the extent na mag-worry ka, maging anxious ka mga kasambreros. So yun po yung hindi in-instruct ng ating Panginoon. This directive underscores the significance of embracing the present moment and entrusting the future into God's hands. So parang, Lord, ikaw nang bahala sa bukas namin. Ikaw nang bahala sa susunod na araw, and so on. We entrust and we'll lay down everything sa iyong mga kamay. So ganon mga kasambreros. And sabi niya, diba, sa next stanza or sa next phrase mga kasambreros na, tomorrow will worry about itself. So, yung sabi dito, nag-reinforce ito mga kasambreros ng idea at katotohanan ng bawat araw po ay may buhat-buhat na na kanya-kanyang responsibilities, and we should be approached with diligence and faith mga kasambreros. So sa bawat araw, sa bawat araw na daraan, dapat meron tayong pananampalataya na weapon, at saka pag-ibig ng Panginoon na nagmumula sa kanyang source, mga kasusunod, nagmumula sa kanya. By acknowledging that each day has enough trouble of its own, Jesus acknowledges the reality of daily struggles while encouraging a mindset of tackling challenges one step at a time. So ito yung sasabi natin mga kasusunod. Nasasabi nga rin ni Ma'am Catherine at Sir Alden, one step at a time lang. Kahit na araw-araw, isang step toward the goal, ay mararating mo talaga ito mga kasos, not unless na emergency, na ibang usapan po iyon mga kasambreros. So in conclusion, Matthew 6:34 ay nag-encapsulate ng timeless truth that transcends cultural and temporal boundaries. So mas mataas ito at saka mas mahalaga ito mga kasambreros sa ating cultural at saka temporary na mga na problema na kinakaharap. Kasi minsan ang battleground yung ating utak, yung ating isipan, yung ating mind mga kasambreros, nagiging battleground talaga ng kaaway ng mga anxiety, maging masaya ba ako, matutuwa ba ako, ano bang gagawin ko, next on the line, next na gagawin, yung aking anak, kapatid, and so on. So, lahat ito ay pinapasok natin sa ating battleground. And yung Satanas naman, si Satan mga kasambreros, ay busy rin niya nakakapasok ng mga worries, na mga takot mga kasambreros sa ating isipan para madisturbo tayo. But, we should be unshakable and imperturbable mga kasambreros, at saka dapat nagiging matapang tayo sa ating pananampalataya because God's love is enough, no more than enough mga kasambreros, to continue facing the everyday mga kasambreros na meron tayong binibigyan niya mga kasambreros. By embracing the wisdom of living one day at a time, trusting in God's provision, and relinquishing anxiety about the future, individuals can experience a profound sense of peace and assurance. So let us heed Jesus' words, allowing them to guide us in navigating life's uncertainties with faith, resilience, and unwavering trust in God's unfailing care. So napakalinaw po nito mga kasama. So kahit may bukas pa, yung bukas pa na ito ay hindi natin dapat masyadong alalahanin at saka mag-worry tayo mga kasambreros. Let's live the moment because the now, yung ngayon natin, yung present, yung ngayong araw ang pinakamahalaga na moment ng ating buhay. Alright, so yun na po sa ating Word of God, Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and tapang mga kasambreros para harapin ang bawat araw natin. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.